Pagkatapos puro impeachment na lang iniisip. Anong problema? Dapat yung Quadcom, ito yung tingnan. Di ba? Ang gagawin mo pala, manguusig ka lang pala ng tao. Sa amin, walang epekto yan. At kami, katulad na sinabi namin, sana Walang hindi magamit epekto. ito, no? Hindi magamit ito ng ni Sara Duterte at ang kanyang pangkat, no? Mga nagsalita na sila, nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo sa ginawang na tingin natin ay talagang naging shield lang. Kaya walang epekto yan. Well, sana hindi siya manalo. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Today is January 16, araw ng Huwebes dito sa Pilipinas. First of all, syempre, binabati natin yung mga masugid natin tagapanood at tagapakinig at yung mahilig tumambay sa Joe Malone TV, lalong-lalo na yung mga viewers natin abroad, yung mga OFW natin. Shoutout sa inyo dyan, yung mga solid na DDS natin. Maraming salamat po sa pagtutok at pagtiti. Wala. Sa inyong lingkod, Joe Malone TV. Ako po ang inyong lingkod. Nagbabalita, binobosesan at dapat palagan, imulat na natin ang mga mata, ang ating tenga at ang ating mga bibig. Huwag na tayong manahimik dahil dapat lang tayo'y bumoses nang sa ganun magising at makalampag natin itong natutulog at tila ba chillax na gobyerno natin. At syempre yung mga viewers natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat din po sa pagsubaybay at pakikinig at pagtambay nyo rito sa Joe Malone TV para pag-usapan at posesan yung mga dapat na kinakalampag, yung mga departamento, mga ahensya na dapat kinakalampag. Kailangan natin posesan dahil wala na tayo sa panahon na kung saan natikom ang bibig ng mga Pilipino, lalo-lalo na pagdating sa politics sa Pilipinas. Ngayon, meron ng social media, meron ng mga gadget gaya ng cellphone para ma-picturean, para ma-videohan yung mga gumagawa ng katiwalian, di ba? Alam niyo ba yung putok na putok sa social media ngayon, sa Facebook? Yung security guard na pinapalis niya yung bata na nagtitinda ng sampagita. Well, of course, meron dalawang istorya doon. No? They have different stories na pwede natin bigyan ng pansin. Siyempre, yung unang-una, trabaho ng gwardiya na, alam mo yun, di ba? Yung paalisin yung mga ganon. Pero siyempre, kailangan yung makatao pa rin, di ba? Tapos si Nene naman, siyempre, may istorya din niya kung bakit siya nagalit. Siguro, pambaon niya kasi naka-uniform pa Kung talagang estudyante siya, naka-uniform pa. So, pagdating sa social media, pagka mga ganon, medyo pagkulang ng context, 'di ba? Medyo double meaning 'di ba? Pwede nga maipit yung gwardiya, matanggal sa trabaho, at yung bata naman siyempre yung simpatya nasa kanya, pero meron namang way siguro na para paalisin yung mga ganun, no? Yung mga ganun. Alam ko bawal naman 'yon dahil una-una privado ata. Yung private 'yon kasi ano pa rin ng SM ata 'yan parang SM may nag-comment SM. So parang privado naman yon, so they have the right na siyempre pumasok ka na sa nila, di ba? Dapat pagka gano'n nilalagyan natin ng context nang sa gano'n yung mga nakakapanood hindi magkanda ligaw-ligaw at yung sa tama lang mapunta yung sentimento. Hindi natin kinakampihan kahit sa kanilang dalawa, pero sana doon sa mga uploader sana merong mas yung may context nang sa gano'n. Siyempre, yung mga makakapanood, hindi natin masabi, di ba? Okay. Eto na. Issue ng Bayan, ating pag-usapan. After nung INC rally noong January 13, siyempre, ang dami na naglabasan. January 14, nagkaroon na ng mga hearing sa House of Representatives. Pinanatan at tinira ni Congressman Dante Marcoleta. Grabe yung post ko dyan sa community ko. Yung Dante Marcoleta, iboboto mo pa. 33K na reaction. Yung grabe. Sobrang nangunguna para sa akin itong si Dante Marcoleta. The way na lahat na pinopost ko dyan, nangunguna talaga kahit sa Facebook ko, Dante Marcoleta. Anyway, mga kayon, kung gusto nyo akong i-message, punta lang kayo sa Facebook ko, Joe Malone TV. Nag-iisa lang yon. Dito kasi sa YouTube, walang message diba? Direct message. Sana sa Facebook, sana magkaroon din ng, sa YouTube, sana magkaroon din ng DM o yung direct message. Pag may mga gusto kayong irekta sa akin, pwede nyo akong i-direct message sa Facebook natin o kaya sa TikTok. Joe Malone TV lang naman po lahat yan Joe Malone TV. Okay mga kayon, eto na.
ang ating Congressman Dante Marcoleta, nangunguna sa survey yan para sa akin. The way na nakikita ko, talagang una to sa survey dahil napakalakas na itong ni Congressman Dante Marcoleta. Hindi po tayo bayad, Hindi po tayo bayad ni Congressman. Wala po akong boss na politician. Even Yorme Isko Moreno, even Sara Duterte, wala silang binabayad sa akin. Sana nga may ibayad sila sa akin. Nang ganun, may extra naman ako, di ba? Pero wala silang binabayad sa akin. Even Congressman Dante Marcoleta, even Pastor Apollo Kibuloy, wala kaya may nabayad sa akin, Isko Moreno. Kahit sino man politician, wala po silang binabayad sa akin. At ayoko magpatali. Yun lang yun, ayoko magpatali. Dahil sawang-sawa na ako sa trabaho na may amo. Gusto ko ito lang, kayo lang ang amo ko, yung manonood. Kaya nakikiusap ako, di ba? Paki-like and share yung mga videos natin. Huwag kayong mag-skip ng ads kung pwede lang. At kung marami naman kayong ginagawa, naglilinis kayo ng bahay nyo, nagluluto kayo ng matagal, kunyari pinapalambot nyo yung baka, baboy, pwede nyo naman i-play all yung video natin, tapos hayaan nyo lang ako nagsasalita-salita doon. Pwede kayong huwag manood, nakabukas lang, nakikinig lang sa boses natin, pwede naman yun. Yun malaking suporta nyo na sa amin, mga content creator. Lalong-lalo na sa akin, Joe Malone TV, para dito sa programang ginagawa at tinatalakay natin. Di ba? Yun ang aking, yun naman ang aking pasuyo lang naman, di ba? Baka wala na kayong oras dyan, di ba? Lalong-lalo na yung mga abroad, di ba? Kasi syempre, mas malaki yung revenue ng mga abroad. Mas malaki ang percentage ng revenue pagka yung mga nanonood, yung mga viewers, abroad, no? Pero syempre, yung mga viewers ko dito sa Pilipinas, importante rin yan. Mahalaga sa akin ng mga viewers ko. Hindi ko kayo mapa-shoutout kay Isko kasi hindi pa kami nagkikita ni Yorme. Pero magkausap naman kami sa Viber. Nakakausap naman kami. One of these day, papa-shoutout ko kayo yung mga viewers natin. Pero syempre, hindi na namin kayo malalaat o may isa-isa. Siguro generic na lang sa mga viewers ng Joe Malone TV. Okay, eto na. Kung bago ka sa channel natin, huwag mo kalimutan mag-subscribe, mag-like, at supportan nyo yun sa amin, mga content creator. Eto na. Dante Marcoleta, muling binanatan at tinira itong Quadcom. Lagi niyang ine-emphasize, no? Lagi niyang ine-emphasize na bakit ang daming problema ng bansa. Bakit pilit niyo nga inuusig yung iisang tao lang, which is si VP Sara Duterte. Oo nga naman, di ba? Tapos yung confidential fund, bakit iisang departamento o ahensya lang? Sa dami-dami ng departamento o ahensya na mayroong confidential fund, 400 something, bakit bukod tangi lang na si VP Sara o yung OVP lang iniimbestigahan at inuusig at kine-question. Di ba? Okay mga kayo, nire-relay ko lang kung ano yung mga mensahe at na napapanood natin. Ito, kinonsolidate ko yung mga video na to. Pakinggan natin sa DCBB kung ano yung interview nila dito kay Congressman Dante Marcoleta. Medyo inumit ko na yung mga ibang part kasi masyadong mahaba. Parang kulang-kulang 1 oras yung buo. Pero hinighlights natin para mapanood nyo at mapakinggan ninyo kung ano yung nangyaring interview ng DCBB. Issue ng bayan, ating pag-usapan. Joe Malone TV. Punta na tayo sa ayuda dahil kailangan natin ng pambili. Kayo ba'y pabor dyan sa ayuda na yan, Congressman? Yeah. Melo, Weng, Joel, ang ayuda talagang kailangan ng tao doon sa tamang pagkakataong dapat mong ibigay. Halimbawa, nagkaroon ng kalamidad. Na-displace yung tao. Talagang kailangan nyo yung kagyat na pagbigay ng ayuda. Pero kung ayuda ipaparada mo, kamo nga tinatarget nila kunwari, near poor. Yun nga yung poor talaga, hindi pa nga natatarget Tinatarget daw, yung daw akap ay ayuda para sa kapus-sakita. Weng, tatanungin kita. Sino ba sa atin ang hindi kapus-sakita? Abay, lahat tayo. Paano may i-determine? Pumunta sila sa isang komunidad. Pinalinya nila yung mga tao, grupo ng mga tao. Itong mga taong ito kanya kapus-sakita. Paano mo nalaman na sila lang ang kapus-sakita? Relative yun Ako pwede akong kapusin din sakita. Depende sa pangangailangan. Depende sa lifestyle. Poverty threshold, Congressman. Ngayon. Hindi nga nila naintindihan kung ano yung poverty threshold. Nakita nyo sa dyaryo, anong sinabi ng mga tao ngayon. Yung survey ng SWS. Ano sinabi niya? Ang sabi po ng 17.4 million families of this country Are said
we are poor. We Yan yung feel we are separated poor. poverty. Yes. So kayo sa Kongreso, gagawa ba kayo ng batas? No, wait. Pero meron na Magna Carta for the Poor. At Kaya, isa may tanungin mo dami ako ito. doon sa Magna Carta of the Poor. Kaya nga ang Tatanungin kita dyan. frustration. Oo. Tatanungin kita dyan. And May Maring teka Menor, when Meron akong May nabitin teka ito, kanina may eh. teka. ano ba yung... Oo, diba? Sabi ko nga, si Congressman, isa sa mga may pangunahing akda ito na Magna Carta for the Poor. Yan, Pero yan. Congressman, yun po ay naisa batas. Kung hindi ako nagkakamali, 19, tama ba to? 19 something. 2019, I'm sorry, 2019. And sa tagal na nung panahon na yon, Hindi mo ba ang itatanong sa akin ang self-rated kung poverty ilang ngayon taon ay nang 57%. ginugol para magawa lang yung batas na yun? O gaano katagal? Kailangan malaman ninyo yun. Gaano katagal at gaano kamahal? 15 taon. Grabe 15 naman. years. For the poor. Kasi 2004, yun ang entry ko sa Congress. Weng. Yun ang unang Hello. takbo mo sa Joel. Congress. Pero itong tanong, sir. Sa ngayon, ang self-rated poverty ay nasa 57%. May Magna Carta for the Poor tayo. Nasaan ang mali? Bakit hanggang ngayon mas marami Anong pang mahirap? 57%? 63% ang SWS. Pero meron pong Pero sa government Mindanao, survey, 76%. 57%. Sa Visayas, 74%. Grabe. Balance sa Luzon, 55%. Anong katumbas nun? 17.4 million families. You assume that one family comprises 5 members. That's about 87 million Filipinos claiming that they are poor. Yes. That's 75% of your total population of something like 116 million now. 75%. 75% of your people are claiming that they are self-poor. Hindi ka mababahala dyan. Pagkatapos puro impeachment na lang iniisip. Anong problema? Kaya nga, nasaan ang problema hindi natin? natututukan talaga, malalaking problema. Implementation. Impression ng, sinabi ko na kanina, impression ng kamatis. Dapat yung Quadcom, ito yung tingnan. Hindi ba? Yeah. Gumawa ka ng Quadcom, pinalaki mo, pinakamakapangyarihan sa buong kasaysayan ng legislature. Pagkatapos ang gagawin mo pala, manguusig ka lang pala ng tao. Bakit hindi mo usigin? Kung paano nangyayari, tumataas ang presyo ng bilihin, lalo na yung pagkain. Bakit di sir, natin ibaba ang kuryente? ginagawa Meron naman ng kayong Quinta hiwalay na Committee. Quinta Committee para doon sa mga Committee. produkto ng pagkain Nako, at saka singilin sa public utilities. nako, naniniwala ka naman. Gawin mo na sigurong, ano yung gawin mo na 10 siguro. Ano yung kinta-kinta na yun? Hindi ako naniniwala. Pero siguro, ano ba nilalaman nung Magna Carta for the Poor? At paano makatutulong sa mga mahihirap nating mga kababayan? Yung Umangat naman ang kanilang So, buhay. kulang pa ba? Pag naging senador kayo, kailangan ba dagdagan pa yan o ayusin pa yan? Sabi Congressman? ko nga sa inyo, ang weakest link kasi yung oversight. Dapat yun ang tutukan. Yung pagpapatupad po ng batas, doon tayo mag-concentrate. Marami po tayong magagandang batas. Katulad po ng Magna Carta. Ginugol po namin dyan, kasama ko dyan, 15 taon bago na ipasa. Bago na ipasa. Ngayon po kaya hindi maisulong-sulong. Isipin po nyo, IRR lang, hindi magawa-gawa. Nakagawa ang ng IRR. Ito pananagutan po ng mga ahensya ng gobyerno na tinadhana doon sa batas. Kung di ako nagkakamali, ang NEDA kasama yung DSWD, gawin ka agad ang IRR para maipatupad ang batas na yun. Nung gumawa, wala pong sunset provision. Grabe. Anong ibig po sabihin nun? Hindi naman kasi kinakailangan manatiling mahirap yung tao eh. At some point in his life, dapat makagraduate siya doon. Ako naniniwala, walang tao na gusto niya, na palagi na lang siyang Naman. inaayudahan sa habang buhay niya. Gusto niya yung pamilya niya, dumating sa punto na maiwanan, makakalas siya doon sa panikalan ng kahirapan. Pero yan po wala may siyang laman ng sunset provision. Magna Carta for the Poor. Laman yan ng Magna Carta for the Ang Poor na Magna dapat. Carta of the Poor, meron siyang 5 karapatan na para sa mahihirap. Una yung karapatan niya sa pagkain, karapatan sa gamot, karapatan sa pabahay, karapatan sa edukasyon, at Maganda to. karapatan sa hanap buhay. Yung 5 basic na karapatan ng mahirap. Maganda to. Pag-usapan natin. So 75% they are claiming na they are poor. 75%. Grabe. So 25% lang yung hindi poor, yung nasa middle class siguro, at saka yung mga mayayaman, at saka yung mga nakakaraos. Di ba? So sabihin natin, okay, para mas madaling maintindihan, 75% they are claiming na mahirap sila. Okay, 75% of our population, grabe. Sobrang laki nun, di ba? Sabi ni Congressman Rodante Marcoleta, hindi ka ba mababahala kung ang bansa mo, 75% considered poor? Di ba? Paano? Dito papasok yung predatory governance. Di ba? What if lang reaction ko lang. What if kung talagang sinasadya nila na maging mahirap ang bansa natin? Wala akong sinabing pangalan. What if lang? Sinasabi nila. What if lang na talagang sinasadya nila. Na palagi ko sinasabi to sinasadya nila na talagang tayo ay mahirap. Nang sa ganon, hindi tumaas yung knowledge natin pagdating sa politics. Di ba? Para sila, ma-re-electionist lang na ma-re-electionist, manalo lang ulit na manalo. Kasi we don't ask why. Di ba? Yung knowledge natin hindi nagle-level up. Kasi lack of knowledge. Lack of knowledge about government politics. What if sinasadya na lang nila to? Ang tawag dito, predatory governance.
'Di ba? What if talagang hindi nila binibigay yung serbisyong pang-medical so we can rely sa mga ayuda na yan. Ito yun 75% yun. Walang against sa ayuda. Ang ayuda, sa totoo lang, maganda sana, maganda yung implementation ng ayuda. Maganda yung intention ng ayuda. Pero sana yung implementation, sana talaga mapunta doon talaga sa mga talagang nangangailangan. Yun nga, ang example, let's say binagyo. Yung particular, may landfall naman ng bagyo, di ba? Kunyari, wag naman sana, kunyari, Leyte. Di ba? Leyte, binagyo. So yung ayuda dapat, doon mapunta, doon sa talagang dapat mapuntahan. Hindi yung kung saan-saan napupunta, nagagamit ng mga ibang politiko. Marami na ako naririnig, marami ng hearsay na talaga yung iba nga, pipila, ang sabit, 10,000, tapos ang makukuha lang, 2,000. Pero ang pipirmahan nila, ganun ata, 10,000. Hearsay lang to di ba? Maraming mga ganung umiikot. Saan napunta yung iba? Di ba? Ayun na doon na nagkakaroon ng mga kickback, yung mga ipit-ipit. Again, yung corruption, hindi na mawawala. Hindi na ako naniniwala na yung corruption ay mawawala pa sa Pilipinas. Siguro malilesen, oo. Pero sabihin mo mawawala, in your dreams. Diba? Baka kayo, ano lang real talk lang na may realidad, diba? Realidad. Yung corruption, sa tingin ko, hindi mawawala sa Pilipinas yan. Agrihan mo man ako o hindi. Diba? Alam ko yung iba, hindi, kaya yan. No? Sus, diba? Sa tagal-tagal na natin nabubuhay, kakamatayan na nga natin yan Diba? Tayong may mga nasa 40, 50 and above. Yung pangarap natin na sana wala nang corruption sa Pilipinas. Kakamatayan lang natin yun, hindi pa nangyayari yan. Diba? Pero yung malilesen, matatanggal sa pwesto yung mga talagang obvious na corrupt, yan, baka kaya pa. Paano nangyayari yon? Maglukluk tayo ng mga magagaling na mga kandidato. Gaya nito, si Congressman Rodante Marcoleta. The way na siya magsalita, alam mo, talagang may pinaguhugutan. Di ba? Yung kuryente, talaga gusto niyang pababain. Basic yan. Di ba? Basic yan. Pag nawalan ka ng kuryente, ang hirap. Di ba? Lalo-lalo na pag may bata ka, kailangan may electric fan. Huwag na nga sa aircon Electric fan na lang kaysa magpapaypay ka. Ang isa sa mga plataforma ni Congressman Rodante Marcoleta, pababain ang kuryente, 'di ba? Nang sa ganon, guminhawa naman ang bawat Pilipino kasi makakalis yan sa pagbayad nila sa buwan-buwan sa kuryente. Makaka-attract pa yan ng mga ibang investor galing sa ibang bansa at yung mga investor na yon makakapagbigay ng mga trabaho doon sa mga Pilipino. Yun dapat, hindi lang basta bigay ng ayuda. Walang problema sa pagbigay ng ayuda kung talagang makakatanggap, deserving. Yung talagang karapat dapat na makakatanggap ng ayuda. Hindi nga ako kumukuha ng ayuda Di ba? Hindi ako kumukuha ng ayuda even nung pandemic. Hindi kami nakakuha ng ayuda, pero it's okay. Kasi kaya ko naman trabahuhin Hindi, yung ibibigay na sa akin na ayuda, doon na lang talaga sa mas deserving na makakuha ng ayuda. Diba? Hindi ako kumukuha ng ayuda, hindi ako nagpipilap ng ayuda, hindi ako pumipirma ng ayuda. Diba? Kasi, para sa kanila na yan. Para sa kanila na yan. Nasana talaga doon sa kanila mapunta yung mga deserving. Diba? Okay lang sa akin. Kaya ko namang pagtrabahuhin yan Nandiyan dyan naman kayo, pwede naman kayong pakiusapan na huwag mag-skip ng ads ng sa ganun. Next month, may maganda akong sahod. Diba? Ayun, pakiusap ko sa inyo. Diba? O, edi napasok pa natin yun. Diba? Hindi, yun lang, no? What if lang na talagang sinasadya na talagang gawin tayong mahirap, no? 75% mahirap. Grabe yun, Ang laking percentage nun. So, 25 lang yung nakakaraos. 25 lang yung nakakakain na maayos, may mayaman o may kaya, o nakakaluwag-luwag, nakaka-LL. So, 25% na sila. And the rest, 75% are considered poor. Di ba? Patay. Di ba? Paano ka makaka-attract na maraming investor niyan pagka ganyan? Predatory governance. Di ba? Tapos yun nga no, yung highest na quality education, parang ang hirap makuha. Not unless i-enroll mo yung anak mo sa magandang eskwelahan. Pag magandang eskwelahan, dekalidad ng eskwelahan, ang katapat, syempre pera. Syempre mahal ang tuition yan, 'di ba? Syempre magbabayad yan ng mga magpapasahod yan ng mga dekalidad na mga teacher, na mga guro, na mga professor. So yung tuition fee, nagmamahal na. Paano kung may kaya ka lang?
O paano kung mahirap ka? Hindi ka na makakakuha ng quality education? Okay, ipapasok mo sa gobyerno, sa public, di ba? Hindi ko naman kine-question yung public natin na mga eskwelahan. Pero sana highest education sana, whether public man o public school man o private. Na sa ganon, yung knowledge ng tao, yung pagdating sa intellectual, tumaas naman, mag-level up naman. Nang sa ganon, makapili ng magaling at maayos na politika. Actually, hindi mo na nga kailangan ng makatapos eh. 'Di ba? For as long na nanonood ka lagi, nagre-research ka, marunong ka naman sigurong gumamit ng computer, marunong ka naman sigurong gumamit ng Google, 'di ba? Bakit kailangan pa ng mga ganitong klaseng tao na bibirahin yung Quadcom, titirahin yung Quadcom? Kung talagang itong mga to talaga ginagawa nila yung trabaho nila, ilan lang yan Ilan lang yan. Si Congressman Rodante Marcoleta, si Mayor Benjamin Magalong, si Captain Dado. Ilan lang yan yung mga kume-question, kaming mga political vlogger. Ilan lang yan mga kume-question, di ba? Sa obvious na katiwalian na ginagawa nito mga to, na mga iilan na mga nakaupo sa gobyerno natin. Pahintuin na natin, di ba? Iba dyan, re-electionist, alam nyo na ang gagawin nyo. Di ba? Pagka hindi nyo feel, alam nyo katiwalian lang yung ginagawa, simple lang. Sa May 12, wag iboto. Patahimikin na natin, di ba? Masama kasi ang ayaw natin ng ganun eh. Mas gusto natin yung ang pinapaupo natin yung kurap eh. Tapos magsisisihan na lang tayo balang araw kurap pala yung binoto mo. Oo nga kurap pinaboto ko. Hindi ko alam eh. Kasi hindi mo ginawa yung assignment mo eh. Hindi ka nag-research eh. 'Di ba? Hindi mo inalam kung okay ba yung kandidato na napupusuan mo o hindi, 'di ba? Tulad na lang nito. Etong susunod natin, 'di ba? Franz Castro, 'di ba? Sinabihan si VP Sara Inday Duterte na sana wag manalo kasi parang sa exclusive na meet and greet ni VP Sara sa Japan, may nagtanong na kung tatakbo ba siya sa 2028 presidential election. Ang sabi ni VP Sara, sumagot naman siya, naghihiyawan nga yung mga tao na seryoso sila na tumakbo o siya sa pagka-presidente sa 2028. So nakarating, kumalat, 'di ba? Sabi ni VP Sara, ni Franz Castro naman sana huwag manalo itong si VP Sara Inday Duterte. 'Di ba? Ito na yung impeachment kasi. January na So resume na lahat. Resume na yung Senado, resume na yung House of Representatives. Ito yung interview ni Franz Castro. Ito pa pala. May kasunod pa pala to. Dante Marcoleta. Sa ngayon, ang concern ng mga Pilipino, kailangan huwag akong magkasakit eh. Pagka nagkasakit ako, mababaw na ako sa utang eh. Yung iba nga, mas mamarapati ng, di ba? Yung iba, iniisip to na, sige, mamatay na lang ako kasi mas murang mamatay kaysa, di ba? Magkasakit eh, di ba? Magkasakit eh. Darating pa yung panahon kung na at least doon sa mga kababayan natin nasa laylayan, 100% makukover sila ng zero billion. Ng insurance. Pagka nagkasakit sila. Yung layunin nga ng batas, Joel, makover lahat. Kaya meron tayong universal health care, di ba? Pero sa nangyari, tingnan mo naman, pati yung nasa NEP na 74 billion, tinanggal. At hindi nga na-restore, di ba? Pagkatapos, ang katwiran nila sapagkat may 600 billion daw ang PhilHealth na unused. Hindi po unused yun eh. Yun ay reserve eh. Nakalagay sa batas, kailangan meron silang 2 taong reserve fund. Ito yung fiduciary na responsibility ng PhilHealth sapagkat meron silang members na nag-contribute dun eh. Hindi mo pwedeng galawin yun. Kahit yun ay lumaki ng lumaki, na dapat namang lumaki sapagkat para sa kanila yun, dalawang bagay yan pwede mong gawin. Kung malaking-malaki na, pwede kang mag-invest. Para lalong lumaki yun. At pagkatapos, kung malaki na, yung coverage ng kanilang, hindi na 30%, gawin mo ng 75%. Ibig sabihin, hindi mo dapat tanggalin yun eh. So hindi po tama yung naging desisyon ng Kongreso na tanggalan ng subsidy ang PhilHealth? Hindi talaga tama. Pangalawa, hindi lamang yun. Nasa batas na yun, Paano ngayon yung batas na sinasabi? Yes, Na, meron siya kasi yung PhilHealth sa tax na na nanggagaling sa alcohol, sa beverages, at saka sa tabako. Tax. Paano kung isisiro mo yung subsidy? Nasaan na yung automatic na pinanggagalingan mula dun sa batas na yun? Questionable yun. So, sa mga tweet, nakukompromise ngayon yung long-term investment natin doon sa tinatawag nating human capital. Ang pinaka-importante pa naman, mga kabataan natin, yung mga kabataan nating susunod sa atin. Paano kung hindi sila malusog?
anong mangyayari naman sa ating bansa? Kaya lang hindi na pwede ibalik yung tinanggal Hindi, ombudsman eh. ang aking suggestion doon, pero hindi naman napakinggan. Sana nagtawag ang Pangulo ng isang special session. Mhm. Kasi pag nag-special session, baka naman ayaw ng Kongreso. Pero pwede naman niya sabihin, sige, magre-reenact tayo. Yun. Kasi hindi natin na-restore yun eh. Bakit ang kinulangan mo, Department of Agriculture? Ba't kinulangan mo, Department of Education? Tapos nung maisip nila, dinagdagan. Pati lahat ng doon sa item ng budget na merong academy at saka college, idinagdag yun. Pwede mo nang idagdag ang Philippine Military Academy o kaya National Defense College para lang palakihin mo yung education. Grabe yung PhilHealth na yan, no? Kita nyo naman, ha? May reserve pala dapat na 2 taon. Tapos ngayon, zero subsidy. Ang walang budget o hindi binigyan ng budget ang PhilHealth. Kasi gusto nila gamitin siguro yung reserve na funds ng PhilHealth. Ang magsasakripisyo pa rin, walang iba kung hindi si Juan. Di ba? Aba, matindi! Si Juan na naman ang kawawa. O ito na yung interview doon kay Franz Castro. The 3 complaints being refiled pero consolidated na. May option po ba kayong ganon? Well, doon magre-refile ba? Or parang gagaling pa rin sa ibang set ng complainants? Bale, yung So, may first ganun 3. ba? So, yung first 3, sa proseso kasi, pag na-endorse niya na yan kay Speaker, dadalhin yan sa, i-refer yan sa Committee on Justice. So, doon magkakaroon ng consolidation. At doon siguro, pwedeng pirmahan yan ng mga kasama namin kongresista. Ma'am, pero hindi option yung tatlo i-consolidate nyo nung complainants tapos i-refile as a new complaint. Ay, mukhang hindi pa nangyari yan sa history. Pero titignan natin yung possibility. Pero kayo ba, pag natuloy yung board impeachment complaint, you're willing to endorse para makuha yung 103 na kinakailangan? Sure, oo. Endorse namin nga lahat ng mga pagkakataon na pwedeng ma-impeach o mga way na pwedeng ma-impeach si Sara Duterte ay gagawin namin. Yan lang po, dun sa show of force ng INC kahapon and how will that Yan. affect yung decision of Coms whether to endorse or not the impeachment complaints? Well, we expected that, sabi ko nga kanina, December pa lang, naririnig na namin yung mga ganyang announcement ng INC. They have to be relatable kasi nga mag-e-election, kaya ganyan. Tapos alam niyo naman ang papel ng INC kapag ka-election, pupunta sa kanila yung ibang mga kandidato. Kung magkakaroon ng epekto, makikita natin yan actually sa resulta ng election ng 2025. But then, ngayon pa lang, sinasabi na namin na maliit din naman lang na bahagi yun. In totality naman natin talaga titingnan yung usapin ng accountability ng Vice Presidente kaugnay sa confidential funds. Hindi natin dapat yung mga issues na ito ay pinalalampas at sinasabi na mag-unity-unity na tayo kung wala namang justisya na makukuha ang taong bayan at hindi magkakaroon ng truth, no, or accountability talaga yung mga nasa highest position in our land. So that's a bad precedent. Ayaw natin ng ganun. Kaya parang for this reason, kahit pa sabihin mong 1.5 million yan na lumabas, it's not the totality ng Filipino people asking for justice doon sa mga nangyari o naganap na paglustay ng pera ng taong bayan. Mamaya. Hindi naman, well, itong show of force ng sektang Iglesia ni Cristo ay hindi naman niya naka-apektado, particularly sa amin, sa mga kabayan. At kahapon din sa pagkausap natin sa ating mga kasamahan dito sa Kongreso, ay, well, wala rin naman silang pakialam at on the top of their mind pa rin yung impeachment, yung pagpapanagong kay Sara Duterte doon sa ginawa niyang misspent noong confidential funds. Kaya tingin natin ay sa amin walang epekto 'yan. At kami katulad ng sinabi namin, sana hindi magamit ito ng ni Sara Duterte at ang kanyang pangkat, no, mga nagsalita na sila, nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo doon sa ginawang na tingin natin ay talagang naging shield lang. Kaya walang epekto yan. Tingin ko yun sa ating mga kasamahan dito. Tuloy pa rin ang laban natin sa impeachment. Ma'am, yung sabi ni Sara natatakbo siya sa Yeah. Well, gano'n naman ang mga Duterte, no? Sabihin nila, tatakbo, tapos hindi. Pero mukhang nagpalakas ng loob sa kanya. No? Ngayon niya sinasabi yan, yung mukhang itong mga kilos ng Iglesia ni Cristo. Pero, well, sana hindi siya manalo. First, if she will be impeached, no, she cannot run. Diba?
Kapag na-impeach siya, hindi siya makakatakbo kasi perpetual yun na hindi ka makakatakbo sa position. Tapos, second, kung meron siya Grabe. mga kaso, kailangan harapin niya muna yun. At sa dami ng mga nangyari ng naganap na nakaraan, I'm sure meron talagang mga cases na maipofile sa kanya. Kasi yun na rin naman yung resolution as of last time. Kung narinig ninyo sa iba't ibang mga pagdinig, isa yon sa mga iniisip. So, it won't be a smooth katulad ng iniisip niya siguro na ang 2028 ay for her. Malakas lang ang loob niya kasi meron siyang mga ganito na ginagawa ngayon. Pero in fact, sa totoo lang, wala na. Hindi na rin yung tatalab dun sa mga tao na nakakita ng katotohanan ng mga nakaraan. O, kayo na nakarinig sinasabi ni Franz Castro, walang epekto yan sa amin. Diba? Sana hindi ka manalo. Pero sabi pa nga ni Franz Castro na nagpalakas ng loob ni Sara Duterte na kaya niya nasabi yun dahil sa INC rally. Pero January 12 kasi, yung linggo yun nung interview niya, yung meet and greet niya, doon may nagtanong kung gusto i-consider ba ni BP Sara tumakbo sa presidential election sa 2028. January 12 yun, di ba? Eh, yung rally, yung INC, January 13. So, paano mo masasabing nagpalakas ng loob kay BP Sara, yung INC rally? Eh, una pang nangyari yung tanong na yon kay BP Sara, bago yung INC rally. Di ba? Eh, doon pa lang mahalata mo na, di ba? O, sinabi yan pa na sana, huwag manalo. Grabe naman yun. Huwag naman ganun. Nakakabalatutan ka na ata. Aba, matindi! Kinakabalatutan ka na ata, Franz, di ba? Huwag ganon, ha? Huwag ganon. Ay, kasi, hintayin mo lang, ha? Sige, natin, mga kayon, sige, pagbigyan natin. Hintayin natin yung mga mangyayari. Sobrang exciting ito. Maraming nagbitiw ng mga salita. Maraming nagpapaasa, umaasa. Eh, hintayin natin. At siguro mga ilang buwan na lang to. Kung talaga mahihikita natin kung uusad ba tong impeachment o hindi. O may kasakatuparan ba to o hindi. Tingnan natin kung sino mananalo sa mga laban na to. Pero syempre tayo, bilang suporta sa BP Inday Sara Duterte natin, pakita nyo lang yung suporta natin, yung power natin. Gamitin nyo yung hashtag na nandiyan sa baba. Protect BP Sara, hashtag Joe Malone TV. Pakita natin yung natin. Pakita natin yung pwersa natin, di ba? Kasi minamaliit yung INC. Wala raw epekto sa kanya yon. Wala raw epekto sa kanila yung ginawang peace rally ng INC. O sige na. Sabihin na natin na walang epekto yan. Total, yan naman yung pinapaniwalaan nyo. Total, kwento nyo naman yan. Siyempre, kayo ang bida dyan, di ba? Pero tayo, mga kayon, suportahan natin si BP Inday Sara Duterte. Alam natin na kung saan at kung gaano kalaki yung pwersa natin. Ipakita natin dyan sa comment section. Comment, green hearts, showing support dito kay BP Inday Sara. Tignan natin kung hanggang saan makakarating itong video natin. Paki-like and share nyo nang sa ganun makarating na rin sa kanila. Di ba? Makarating mismo sa kanya kay Franz Castro na ito, yung minamaliit mo. Hindi lang INC. Kami, andi dito pa kami. Mga suporta ni BP Inday Sara Duterte. Di ba? O, ito, tingnan nyo panoorin nyo itong huling video natin. 500 million po ang pinamigay. In cash ang pinamigay natin sa mga kababayan natin. So, napakabuti po ng ating Congress, 19th Congress, kasama ang ating Speaker. Speaker Martin Romualdez. Ayon dun sa caption, 500 million in one day. Samantalang kay BP Sara, 125 million sa loob ng 11 days. O kayo nang bahalang humusga dyan. Nakita lang natin yan. Ha? Narinig naman natin yon. Si Sam Bersosa yon, yung tumatakbo sa pagka-mayor sa Maynila din. O yun, kaalyado pala siya. Naging speaker, ha? Okay mga kayon, yun lang ating issue ng bayan natin pag-usapan. Kung nakaabot ka rito sa dulo ng video na to, paki-like and share naman yung mga video, yung mga vlogs natin. Tapos i-comment nyo na dyan sa baba yung mga gusto nyo i-comment like hashtag Protect BP Inday Sara, hashtag Joe Malone TV. Ang mahalaga, paki-share. Copy nyo lang yung link, i-share nyo doon sa mga friends nyo, sa Messenger, sa Facebook, sa TikTok. Pwede nyo i-download tong video na to, tapos gamitin nyo sa mga TikTok account nyo. Nang sa ganun dumami tayo. Diba? Alam ko marami na tayo. Pero in this way, mas lalo pa natin mapapalawak yung jurisdiction natin, yung sakop natin, yung puwersa natin, palakihin natin, paabutin natin hanggang sa kahit saan natin na kayang paabutin. Nang sa ganon, maramdaman nila dahil nasasaktan na sila sa puwersa natin. No? Ay, minamaliit yung INC, di ba? Wala raw epekto yan. Tignan natin sa mga susunod na araw kung ano naman ang epekto sa'yo. Di ba mga kayon? Maraming salamat sa pagtutok at pagsubaybay dito sa Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, Joe Malone TV po.